Tatayo na sana si Nanay Feli nang pigilan ko. Kumain na ho kayo, ako nang bahalang sumilip. Pinapasok ko kaagad ang bisita na makilala ko kung sino yon. Bianca and Conrad. May dala-dala pang mga ito ng mga prutas at laruan para sa anak ko. I'm so excited to meet your family, Via, Bianca said. Humalik pa sa pisngi ko. Come on, Bianca. Nasa loob silang lahat. Tamang-tama because we're having our dinner. Let's go, yaya ko. Dumiretso agad kami sa dining area. Nagulat pa sila nang mamatahan doon si Franco na nagpapakain sa anak namin. Mom, Dad, Ate, tawag pansin ko sa lahat. This is Bianca, my best friend, and also my neighbor. Nandyan lang ho ang bahay niya sa tapat and this is her fiancé, Conrad. Friend din ho siya ni Franco. Pagpapakilala ko sa kanila. Hi Tito, Tita. Humalik si Bianca kay Mami at nagmano naman kay Daddy. Hello Iha, Iho. Welcome and join us. Yaya ng mga magulang ko. Bianca, this is my Ate Mira and her husband, Kuya Bernard, and Marcus, their son. And this is their little princess, Monica. Hello Ate Mira, Kuya John. Ang cute naman ng mga babies nyo, lalo na si baby Monica. Thank you. Come on guys, join us. Nakakahiya naman? Bianca said, huwag ka nang mahiya Iha. Sa aming pamilya, welcome ang lahat ng mga kaibigan ng mga anak ko. My mommy said. Tama si Mami, so you too? Tinuro pa sila ni Ate. Have a seat now. Thank you ho. Sabay na sagot ng dalawa saka umupo sa bakanting upuan. Isang masaya at masaganang salo-salong naganap sa bahay. How I wish na nandito lagi sina Mommy at Daddy. Pati na rin ang pamilya ni Ate. Nakakalungkot lang dahil 1 month vacation lang talaga sila dito sa Pilipinas. Pero at least, sa unang araw pa lang nila dito'y tanggap na agad nila ako. Plus nakilala pa nilang mga kaibigan ko, pati na rin ang ama ng anak ko. Tama pala talaga si Sylvia, Tita. She has a very nice, loving and caring family. Thank you, Iha. By the way, where's your family? Tanong ni Mami kay Bianca. Ang meron lang po ako'y si Dad, Tita, pero busy siya sa trabaho. Namatay ng nanay ko nung bata pa ako. Oh, I'm sorry to hear that, Iha. No, it's okay, Tita. Sanay naman ako sa buhay ko ngayon. I'm happy now. Kasi bubuo na rin ako ng sarili kong pamilya with my fiancé. Umabrisyate pa si Bianca sa braso ni Conrad. We're happy to hear that, Bianca. I wish you and Conrad will build a strong and happy family like ours, Ate said. Alam mo ba, ang saya kaya maging may bahay. Basta mararanasan mo rin yan pagdating ng araw. Kwento pa ni Ate. Talaga, Ate Mira? Alam mo, excited na rin ako sa buhay may asawa eh. Pwede bang pahawa kay baby Monica? Kuya John, pwede ba? Sure, sabay na sagot ng mag-asawa. I knew, kanina pa gustong hawakan ni Bianca si Monica. Pero nahihiya lang kina Ate at Kuya. Pero ngayon hindi na talaga nakatiis. Ang cute-cute mo talaga baby. Ba't hindi ka pa natutulog? Maingat siya sa pagbubuhat habang si Conrad naman ay nakatingin lang sa dalawa na may ngiti sa mga labi. Akala niya siguro nasa US pa siya. Sabi ni Ate habang nakatanaw lang sa dalawa. Masayang usapan, tawanan at tanungan lang ang lahat. Pati si Conrad ay naaaliw kay baby Monica. Hindi tuloy namin namalay nakatulog na pala si Sandro sa mga bisig ni Franco at pati na rin si Marco sa ama nito. The two kids were really enjoying the company of each other. Kaya panay ang paglalaro ng dalawa. O tulog na pala yung mga apo namin. Si Dad, kawawa naman, napagod sa paglalaro. Sabi naman ni Mommy habang nakatanaw sa dalawang apo. Akin ang bata, inihiga ko na siya sa kwarto niya. Kukunin ko na sana si Sandro sa mga bisig ni Franco. Ako na lang mag-aakyat sa kanya. Presinta niya. Ako na lang, mahina kong sabi. Go Iha, samahan mo na lang si Franco sa kwarto ng bata at nang hindi na magising ang anak niyo, sabi ni Mommy. Tama si Mommy Via. Babe, iakyat mo na rin si Marcus. Utos ni Ate sa asawa. I had no choice kung hindi sundin sila. Nauna akong lumakad paakyat ng hagdan at sumunod naman si Franco. Pinagbuksan ko sila ng pinto ng kwarto. Inayos ko muna ang higaan ng anak ko. Saka maingat na nilapag ni Franco si Sandro sa malambot na kama. Agad kong kinumutan ng bata at inayos ang higa. Pinakiramdaman ko lang si Franco. Akala ko ialis agad siya pero naramdaman ko na lang na umupo siya sa gilid ng kama at maingat na hinaplos ang buhok ni Sandro. Sinilip din niya ang dalawang paa at binti nito, kunot noong humarap siya sa akin.
Dumugo ba to? Ha? Oo, kaninang umaga. Nagpumilit kasi siyang maglakad. Hindi ko na lang sinabing tunay na dahilan. Hinayaan mo? Umiling ako. Please boss, don't let him walk. Para gumaling na kagad ang mga paa niya. Sabi niya na parang naninermon pa. It won't happen again. Kanina lang yun. Tumango siya saka tumayo na akala ko'y patungo na sa pinto't lalabas na ng silid. Pero nagkamali ako nang sa akin siya pumunta. Can I talk to you for a while? Hindi ako kumibo at tumatras lang ng konti. Naghihintay sila sa ibaba. Please listen to me first. Pupunta kami ng pamilya ko dito para sa pamamanhikan. But please Via, I'm serious. I want to marry you. Hindi naman ako manhid para hindi maramdaman ang sincerity niya. Pero paano na lang yung sinabi ko sa ama niya? Ano na lang ang sasabihin nito? Na makapal talagang mukha ko? Lalo na ngayon kung malalaman pa nito ang tungkol sa anak namin ng uniko iho niya. Baka sabihin pa nitong ginagamit at dinadahilan ko lang ang bata para sa gusto ko. What if pagdudahan niya kami ng anak ko na oportunista? Napabuntong hininga ako. Tell me, ano sinabi sa'yo ni Daddy? May hinang tanong ni Franco. Ayoko sanang sabihin. Baka kasi yun pang dahilan para magalit siya sa ama niya. Pero kailangan ko rin namang mag-voice out kahit minsan. He wants me to leave you and the company. Binayaran niya ako para lumayo sa'yo. Tinignan ko kung ano magiging reaksyon niya. Hindi ko habol ang pera mo, alam mo yun. Kahit alam ko na kung gaano kakayaman, hindi ko pa rin inilaban ang anak ko sa'yo. Kasi kung tutuusin, kaya ko siyang bigyan ng maayos na buhay nang walang yaman niyo. Nakita ko pagtigas ng mukha ni Franco. I'm not telling you this para magkasira kayong mag-ama. You're asking me. Kaya sinabi ko lang ang totoo. Bumuntong hininga siya. I'm sorry sa ginawa ni Dad. Alam kong hindi mo hinahangad ang kayamanan namin at labis kitang hinahangaan dahil doon. Masuyo sabi niya pagkatapos ay unti-unting lumapat ang mga labi sa noo ko. Handa ko na sanang ipagtapat sa iyong tungkol sa bata pero inunahan na ako ng masasakit na salita ng daddy mo. Alam niyang disgrasyada ako. He even blackmailed me na siya mismo magsisiwalat sa iyo ng sitwasyong iniingatan kong malaman mo. He had me check nang hindi ko man lang alam. Nananahimik lang ako dahil ayoko ng gulo. Magpapakalayo na lang sana kami na anak ko ng tuluyan. Naduduwag ako, lalo pat tuloy pa rin pala yung kasal niyo ni Clara. Seryoso akong tinitigan ni Franco. Naisip mo bang unfair yung gagawin mo? Hindi mo lang muna ba ako kakausapin para marinig rin yung side ko sa ginawa ni Dad? What if hindi ako naglakas ng loob na samahan ka sa ospital? Habang buhay ko palang hindi malalaman ang tungkol sa anak ko? Tinanong mo rin ba ako kung gusto kong maikasal kay Clara? I'm sorry. Nagawa ko lang yun para sa anak ko. Ayoko may manakit sa anak ko. Yun ang pinaka-kinatatakutan ko. Mas mabuti pang itago ko siya habang buhay sa'yo, sa inyo ng pamilya mo kaysa masaktan niyang namdamin na anak ko. I understand what you feel, pero mali pa rin na ipagkait mo siya sa akin at ako rin sa kanya. I know, I'm sorry. Sabi ko sa kayumakap sa kanya. I'm so sorry boss, naduwag ako. Ang gusto ko lang sa oras na yun ay protektahan ng anak ko. Ang gusto ko lang manatili siya sa akin. I'm so sorry sa pagiging selfish ko. Okay lang, kalimutan mo na yun. Ang importante ngayon, tumango-tango ako sa kahumarap sa kanya. Payag ka na magpakasal sa akin? How about your supposed wedding to Clara? Tanong ko. Napangiti siya. Tell me, are you jealous with her? Sinamaan ko siya ng tingin at tinampas pa sa dibdib. Of course not. Bakit naman ako magsiselos doon? Nakangusong sabi ko. Hindi ba talaga? Your dad said, kahit anong mangyari, magpapakasal pa rin kayo ni Clara for the sake of your company. That's their decision, not mine. Kahit anong mangyari, hindi ko gugustuhin may kasal sa babaeng yun. Mas gugustuhin ko pang itakwil nila ako besides I have my own life at meron na rin naman akong ipon at naipundar na maliit na negosyong matatawag kong akin. Kahit wala kami ng anak mo, ayaw mo pa rin magpakasal doon? Tanong ko. Yeah, talaga? Yes, hindi nga. Ayaw mo maniwala. I pouted and shook my head. Sige, kahit ngayon at kahit tulog ang anak natin, dadalhin ko kayo sa pamilya ko at ipapakilala. Then bukas na bukas din ipakakasalan kita sa kahit saan mang simbahan. To prove you na ikaw lang talagang gusto kong pakasalan at hindi siya at hindi yung iba. Ako yung kaharap mo kaya nasasabi mo yan ngayon. Hindi ko na naituloy pang sasabihin na bigla akong hinalikan ni Franco sa mga labi. Nagulat ako sa umpisa pero kalaunan ay tinugon ko rin at yumakap pa sa batok niya. I love you. Napasinghap ako. Sapat na ba yung patunay para maniwala ka? I blushed.
Yun ang 3 magic words na gusto kong marinig mula sa kanya. Ngumiti ako ng bahagya habang nanginginang ang mga mata kong napapatitig sa kanya. Kiss me again and let me feel your I love you. He kissed me hard this time at tinugon ko rin ng mas maalab. Pareho nang nawala sa isip namin kung nasaan kami. Bye tita, tito, and ate Mira. Salamat po sa masayang dinner. Paalam ni Bianca. Bye ho, good night. Paalam din ni Conrad. Sige iha, mag-ingat kayo nitong mapapangasawa mo sa pag-uwi ha. Bye iho, nasa gilid lang kami ni Franco tahimik. Dude, una na kami sayo, sabi ni Conrad na lumingon pa kay Franco. Franco just nodded. Umalis ng magkasintahan, pumasok at nagpaalam na rin si ate na susundan ng mag-ama niya sa itaas. Sige anak, iho, papasok na rin kami ng daddy niyo. Pagod na rin kami at inaantok na. Sige ho, magpahinga na kayo. Ako nang bahala dito, ma'am, dad. Good night po. Humalik pa ako sa mga pisnging nila. Seryoso kaming tinitigan ni daddy. Hindi ka pa ba uuwi sa inyo, iho? Han, hayaan na muna natin silang mag-usap kahit saglit. Malakit na may isip na rin naman yung bunso natin. Daddy sighed. Okay, iha. Ikaw nang bahala dito at magpapahinga na kami. Yes, dad. Good night, tito, tita. Tahimik lang kami hanggang sa tuluyang nawala ang mga magulang ko sa paningin namin. Hahakbang na sana ako papasok nang bigla kong pigilan ng kamay ni Franco. Ginapos niya agad ako ng 2 kamay sa bewang ko at ngumiti ng napakapilyo. Hey! Napabuntong hininga ko ng ipatong niyang ulo niya sa balikat ko at naglumikot ng mga labi niya doon. Boss, mahuhuli nila tayo. Hindi tayo mahuhuli. Kung mahuli man tayo, huwag silang mag-alala. Papakasalan naman kita kagad. He winked. Feeling ko na mulang magkabilang pisngi ko. Ewan ko sa'yo, umuwi ka na nga lang, puro kakalokohan dyan eh. Later boss, bulong ni Franco at mas naglakbay pa ang malit na halik sa may leeg, batok, punong teng at pisngi ko. Napapikit ako na parang nalulunod. Sa pinapadama niya sa akin, ramdam ko rin ang panghihina ng mga tuhod ko. Boss, stop it, nautal kong saway. Hinawi kong mukha niyang walang tigil sa kakahalik sa akin. I miss you so much, boss. Nakangiting humarap ako sa kanya. I miss you too. Let's go inside. Malamig na dito sa labas. Hinila ko na siya sa loob ng bahay namin. Gusto mong painitin kita? Bulong niya. Bigla kong kinalabutan at nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok at braso. You really want to seduce me? Gusto mong mawalan agad sa'yo ng tiwala si dad. Nagbibiro lang naman. Hindi nakakatuwa. Di totohanin para hindi biro. Humalik siyang muli sa pisngi ko. I rolled my eyes. Pasok na nga lang tayo kung wala ka pang balak umuwi. Gising pa sila Nanay Fel at Nene dahil nagliligpit pa sila at naglilinis. Alam kong pagod na sila kaya pinagpahinga ko na lang sila at ako na lang ang nagtapos noong lahat sa tulong ni Franco. Nang matapos ako sining naupo kami sa sofa, nag-usap lang kami ng kung ano-ano. Tinanong niyan tungkol sa paglilihi at panganganak ko noon kay Sandro. Hanggang sa pag-aalaga ko sa bata. Kung nagpuyat ba ako, kung paano ko pinapatahan ang pag-iyak ni Sandro. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko maya-maya nang wala na akong maikwento. Ayaw mo ba akong makausap? Don't get me wrong. Luko, anong oras na? Magdadrive ka pa, pauwi niyan. Dito na lang ako matutulog. Bulong niya sa tenga ko. Humarap ako sa kanya. No, please. Hindi pwede. Dito lang ako sa sala matutulog. Still no. Gusto pa kasi kitang makasama. Please. Bumuntong hininga ako. Hindi nga pwede, nandito si na mami. Nakakahiya naman kung makikita ka pa nilang dito kinaumagahan. Uuwi ako ng madaling araw. Pangungulit pa rin niya. Boss, nag-warning look ako. Mas makulit ka pa sa anak mo. Uuwi na nga. Pinisil pa ni Francong ilong ko habang nakangiti. Kung makakalusot lang naman eh. Kumindat siya tinalikan ng labi ko. Boss, kailangan pa ba nating gawin ito? Kinakabahan kong tanong kay Franco. Ngayong araw kasi niya kami papakilala na anak ko sa mga magulang niya. Yeah, I have to do this, boss. Hinawakan niyang kamay kong nangangatal. Mommy? Daddy, where are we going? Tanong ni Sandro. We're going to meet my family, son. Si Franco ang sumagot. Really, Daddy? Then I have another grandma and grandpa? Masayang tanong ni Sandro. Yes, baby, and another tita too. Hinaplos pa ni Franco na mumulang pisngi na anak namin. Yay! I'm excited to meet them! Masayang sabi ni Sandro. Sumulyap sa akin si Francong nakangiti. Masaya ako at masayang mag-ama ko, pero ako kinakabahan sa magaganap.
Hindi ko pa rin kasi nakakalimutan yung araw na pumunta ang tatay ni Franco sa office at nagkasagutan kami. Pati yung pagpunit ko sa checking may malaking halaga. I knew mali yung ginawa ko pero pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Naramdaman kong pinatong ni Franco kaliwang kamay sa kamay kong nasa ibabaw ng hita ko habang nagdadrive siya. Ngumiti siya ng masuyo sa akin. Okay, I trust him na hindi niya kami pababayaan ng anak ko mamaya. Isang napakalaking gate ang hinintuan ng kotse. Pagkabukas ng gate ay natan ako kagad ang isa ring napakalaking bahay na nakatirik sa pinakagitna ng bakuran. Hindi na ako magugulat sa yaman ng pamilya Hernandez, pero kahit gaano pa sila kayaman ay hindi ko pa rin kailangan yun para sa anak ko. Hindi ko pinangarap ang sobrang yaman para kay Sandro. Kahit paano naman ay mabibigyan ko pa rin ng magandang buhay ang anak ko. Daddy, is this your house po? Masiglang tanong ni Sandro. Yes, the place where I lived before. Before? Kunot nung tanong ulit ni Sandro. Yes, before, because Daddy lived in a condo alone. Can you bring me in your condo, Daddy? Sure, baby. Pagkatapos mong mamit si na grandma and grandpa, sagot niya sa akin nakatingin at bahagya pang kumindat. Pilyo, yay! Can we sleep there, Daddy? Yes, sure na sure yan, baby. Tsak na papayag si mami mo. He sexily beat his lip and he smiled widely at me. Pervert. Kinurot ko si Franco nang palihim sa tagiliran na ikinatawa niya ng malakas. Nakitawa rin ng batang walang alam sa kalaswaang iniisip ng ama niya. Huminto na sa wakas ang sasakyan ni Franco sa garahe na napakarami ring magaganda at bagong sasakyan. Boss, let's get inside, sabi ni Franco nang pagbuksan kaming mag-ina ng pinto. Napalunok ako't napayakap sa anak ko habang nakatingin kay Franco. Kinakabahan ako. He kissed my forehead at kinuha sa mga bisig ko si Sandro. Saka ako nilalayang lumabas ng sasakyan. Don't worry, hindi ko kayo pababayaan na anak natin. Besides, they already know about this and they expecting us today. What? Expecting us? Ang bilis naman yata. Dito kasi ako dumiretso na umuwi kagabi. I told them about you and our son. Nung uni parang ayaw nilang maniwala, but when I showed them my son's pictures, bigla na lang sinabing gusto kanilang makaharap at ng anak ko. Pero kinakabahan pa rin ako. Paano kung akusahan nila ako na isa lang akong oportunista? Don't say that, boss. Huwag kang mag-isip ng mga ganyang bagay. Hindi naman ganyan ang mga magulang ko. Maybe my father, pero I assure you mabait yun. Lalo na si mommy. So please calm down. Akong bahala sa'yo at sa anak ko. Pagpapalakas ng loob niya sa akin, I sighed. Okay, I trust you. Thanks. He smiled. We started walking. Kumapit ako ng mahigpit sa braso ni Franco dahil hindi na talaga nawala-walang kabang namamayani sa loob ng dibdib ko. Sweetheart, please calm down and just relax. Nandito lang ako sa tabi niya ni Sandro. I won't leave your side, promise. Sabi niya. Ramdam pa rin sigurong panlalamig at pangangatal ng mga kamay ko na nakahawak sa braso niya. Ngumiti ako at nagalinlangan tumango. Gusto ko maging panatag pero ang hirap pakalmahin ng nararamdaman ng dibdib ko. Napatingin agad ako sa napakalawak na sala ng bahay nila nang pagbuksan kami ng pinto ng dalawang katulong. Kitang-kitang napakarangyang pamumuhay ng mga nakatira sa loob ng bahay na yon. Umpo kami sa napakalambot na sofa na pabilog ang korte. Sumabay at lumapit sa amin ang dalawang naka-uniformeng katulong. Magandang hapon ho, senyorito. Nakatungo itong bumati sa amo. Magandang hapon din ho. Ngumiti tumangulang ako sa kanila. Nasaan sila? Pababa na ho sila, senyorito. Sagot ng isang katulong. Okay, padala na muna kami dito ng merienda. Masusunod, senyorito. Yumuko ulit ang dalawa at tumalis na. Daddy, where is your family? Tanong ni Sandro. Ramdam kong kanina pa pinaglalakbay ni Sandro ang mga mata sa kabuuan ng sala pero wala namang makita. You will meet them later, baby. Okay po. Iho, anak ko. Sabay-sabay kaming napatingala sa malawak at malaking hagdan. Umaliwalas ang mukha ni Franco at tumayo-tayo na rin ako sa tabi niya. Kuya! Sigaw din yun ng isang dalagitang babae. Nasa tingin ko'y nasa 18 pa lamang. Ma'am, Fatima, tawag ni Franco. Agad silang nagsibabaan. Bigla akong napalunok nang makitang nakasunod sa likuran nila. Matim at diretso itong nakatitig sa akin habang unti-unting pababa ng hagdan. Tumitig din ako sa mga mata nito at hindi nagpatalo sa nararamdaman kong kaba. Iho, pagkababa ng ina ni Franco yumakap kagad sa kanya. Good afternoon, ma'am. Hey sister,
Humalik si Franco sa pisngi ng ina at kapatid. Siya na ba yung iho? His mother asked him while looking at me. He nodded. Mom, Fatima, this is Sylvia Fuentes, my girlfriend. Hi, Iha. Hi po, ate. The two gladly greeted me. Nahihiyang ngumiti at tumango naman ako sa kanilang dalawa. Hello, good afternoon. And this is Sandro, our son. Pakilala ni Franco ng tuluyan sa anak namin. Binigyan niya ng puwang ang bata na ngayon ay nakaupo lang sa sofa at natatabunan namin. Ano kayang mangyayari sa pagbisita ni Sylvia at ng anak niya sa pamilya ni Franco? Dahil sa anak nila, magbago kaya ang tingin at pakikitungo ng ama ni Franco kay Sylvia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.